Welcome to Emmanuel World Mission Church, your friendly church at the heart of Paradahan 1, Tansa, Cavite. Kami ay lubos na pinagpala na makasama ka sa aming bahay-sambahan. Pero wait lang, may cell group ka na ba? Ano nga ba ang cell group? Ang cell group ay isang grupo na may 3 o higit pang miyembro with the very purpose of driving one another to a great faith. Isa itong samahan na may layunin na mas malalim pa sa simpleng barkadahan. Fellowship, prayer, evangelism, multiplication, leadership, and personal development. Isa rin itong pamilya na nagbibigayan at higit sa lahat ay nagpapalakasan na naayon sa pundasyon na ibinigay ni Kristo, ang pagmamahalan hanggang kamatayan. Dito ay tutulungan kang mas lumalim pa sa pagkakaunawa sa salita ng Diyos. It is led by the Holy Spirit, goal for one's development, multiplication at nakasentro sa salita ng Diyos. Patunay rito ay ang mga taong hindi nag-iiwanan sa kabila ng dagok at pagsubok. So paano ba yan? Join ka sa cell group Kailangan natin ng kasama. Together, let's take a responsibility of motivating one another to acts of love and good works. Oh, may cell group ka na ba? Join na! This is Emmanuel World Mission Church, your friendly church online. So, yan, isang pinagpalang araw po sa bawat isa and welcome po sa ating recorded message for our corporate prayer. So, bago pong lahat, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, Lord, we praise you, Lord, we glorify you, Father God. Salamat po, Panginoon, O God, sa oras na ito, O God, na pinagkaloob po ninyo, Father God, sa bawat isa, Panginoon, O Lord. Salamat sa kalakasan, salamat sa ininga na meron kami, O God, Father Lord. Kaya malaya kami nakakapuri, nakakasamba sa inyong pangalan, Panginoon, O God, Father Lord. We pray, Panginoon, O God, ay patuloy po ninyong gisingin, Lord, yung isip namin, yung puso namin, Father God, to receive your word, O God, Father Lord. Kung ano man po inais ninyong ipabatid sa amin, Panginoon, O God, Lord, talagang may tanim to, O God, sa aming isip, sa aming puso, O God. At help us, Father God, na lahat ng inyong sasabihin, Panginoon, ay ma-apply po namin sa aming buhay, Father God, sa araw-araw naming paglakad sa kabanalan, Panginoon. And ganito po, O God, I pray, Father God, ay patuloy po ninyo akong itago, Lord, sa inyo pong kalwalatian, Panginoon, hindi makita sa akin yung kakulangan, yung kahinaan, O God, Father. Salamat po, O God, pinupuri ka namin, O God, pinadakila, Lord, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, yun. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is about consecration or alignment. So yan, makibukas po tayo sa Joshua chapter 3 verse 5. Sabi po ng Panginoon, Joshua told the people, "Consecrate ourselves for tomorrow the Lord will do amazing things towards you." Okay? So yun po, ang ating pong pag-uusapan is all about po talaga ay consecration. So yan po, yung consecrate na sinasabi po dito is yung setting your life for God use only po. No? So yan po. So kumbaga, yung consecrate in other translation po is be holy or sanctified.
So, sa katagulugan po, no, talagang magpakabanal, no. So, ayun nga, na bakit kaya sinabi ni Joshua na mag-consecrate tayo, no? So, may tatlo pong bagay, no, kung bakit sinabi ni Joshua na nais niyang itatag para sa atin. So, una is yung makbang tayo ng may pananampalataya. So, unang point doon yung makbang tayo ng may pananampalataya na umalis tayo sa dati nating buhay or sa dati nating kalagayan. Tapos yung pangalawa doon, yung makbang tayo ng may pananampalataya, papalapit sa Panginoon. So, dito kasi sa konting senaryo lang po sa Joshua chapter 3, nga, patawid na sila ng Ilog Jordan yung mga Israelita sa pamumuno po ni Joshua. Parang yung senaryo to same as kung paano tinawid ng Panginoon yung mga Israelita, no, sa dagat din noong umalis sila sa Egypt. So yun po. Ngayon, parang kung iisipin din natin, no, yun nga, no, sa buhay natin, yun, kaya tayo nandito, kaya tayo malayo nakakalapit sa Panginoon, nakapagpuri, nakapagpasalamat sa Kanyang pangalan. Kasi I believe, no, every one of us, no, talagang inalis tayo ng Panginoon sa dati nating kalagayan, no. So yun nga, no. O kaya kapatid, kung ngayon parang parang feeling mo, dati kang nasa kalagayan ng buhay mo, parang bumabalik ka na naman sa dating ikaw. Yun nga, maniwala ka lang kapatid, makbang ka lang na may pananampalataya papalapit sa Lord, na kaya ng Lord na alisin ka ulit sa kalagayan na yan, kapatid. Kasi yun nga, kung nagawa ni Lord na ilabas yung mga Israelita sa Egypt, no, siyempre magagawa ulit yan ni Lord, no. Kahit sa you personally, magagawa yan ni Lord. Na ilabas ka dyan kung ano man yung kalagayan na kinakarap mo ngayon, no. Kung nahirapan ka man dyan, kung parang namimigati ka man, kaya kang ialis dyan ng Panginoon. So yun po, no. Yan. Siyempre, yun. Pangalawa is yung nais ng Lord yung pagsunod natin sa Kanya, yung pagsunod natin sa Kanyang salita. Okay? So yun po, kung mapapansin natin dito sa mga Israelita, marami ng instructions, marami ng commandments ang binigay ang Panginoon, no? So yun nga po, no, yung kung ating babasahin yung sa Joshua chapter 3 verse 8 to 12. Ito yung sinabi, sabihin mo sa mga paring Levita na magdadala ng kabanantipan na magtuloy sila sa Ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig ng pangpang na ito ay uminto muna sila. Verse 9 to 10, tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, hali kayo at pakinggan ninyo ang pinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipunin niya ang Kananeo, ang mga Yuteo, ang mga Hibita, ang mga Pereseo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo at ang Jebuseo. 11. Ang kabanantiman ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng Ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. So yun po yung mga instructions na binaba po ng Panginoon. No? But ayun nga, hindi, kaya sila nakatawid ng Ilog Jordan, hindi dahil sa kakayanan nila, no. But ito yung niloob ng Panginoon dahil din siguro sumunod sila sa salita ng Lord, sumunod sila sa sinabi ng Lord, no. Yun. And then, no, tayo minsan, no, parang may mga pagkakataon, no, minsan na parang nawawala yung tiwala natin sa salita ng Lord, no. Parang nawawala yung willingness natin yung sa pagsunod sa Panginoon, no. But God remind us, no, nais ng Lord yung pagsunod natin sa Kanyang salita. God remind us, no, na nais yung pagsunod niya sa pagsunod natin sa Kanya, no. So yun po. So minsan kasi dali nating sabihin, no, parang Lord, susunod ako, no. Pero yun, sa dami ng word na natatanggap natin, sa marami ng nating natututunan, parang nakakalimutan na natin yung mga basic, no, na dapat nating sundin talaga, no. So yun, parang sinasabi rin ng Lord din to, na mag-obey muna tayo sa mga basic, no, sa mga maliliit na bagay, no, bago tayo sumunod sa malalaking bagay. I believe, no, kapag naging faithful tayo dun, we are faithful obediently na sa mga bagay na kahit maliliit yan, ipopromote tayo ni Lord yan, sa mga bagay na yun. Liwawa, sinabi ng Lord ay mag-pray ka, sabi sa 1 Thessalonians 5:17 na manalangin kayong lagi. Tapos yun, minsan sinasabi ni Lord na ganun, na kailangan nating mag-pray
this is the commandment eh. Talagang kailangan manalangin tayo, no? Pero yun nga, sa pananalangin natin, ginagawa ba natin yun, no? Wholeheartedly? Yun, sa devotion, sinabi ni Lord na Joshua 1:8, pag niyong kaligtaan ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Yun sinabi ni Lord, no, na mag-devotion ka. Not just maunawaan mo lang yung salita, no, but dito sa pagde-devotion mo rin is maunawaan mo kung sino talaga si Lord sa buhay mo. Ayun, sa cell group tsaka sa Sunday service, sinabi ng Lord sa Hebrew chapter 10:25 na huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na natin ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. So yun. Kumbaga, yun nga, no, sinasabi lang din dito ng Lord na kahit sa maliliit na bagay ay maging faithful tayo sa pagsunod sa Panginoon. And I believe, no, yun nga, no, sa pagsunod natin sa maliliit na bagay na yun, ipopromote tayo ni Lord, no. At yun, magagawa na natin sumunod sa even sa mga malalaking bagay. So yun po. Number 3, yan, bilang tayo ay pinili ng Lord, dapat natin italaga ang ating sarili sa Panginoon at sa Kanyang gawain. So yun po, sabi po sa Exodus chapter 19 verse 6, kayo'y gagawin kong isang parian ng mga pari at isang banal at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita. So ito yung instructions ni Lord, no. Nung ito pinamamunuan pa ni Moises yung Israelita that time. So ito yung sinabi ng Lord, no. Talagang yung pagkapili sa kanila ng Lord ay talagang to become a model nation, no. Or to be to be a holy and a kingdom of priests. And talaga yung dineclare ng Lord sa mga Israelitang yun, no. So ganun din tayo, no. God chose us to model Jesus. And maging talagang magpapala sa ibang tao, no. But yun nga, the question is, how can we model Jesus kung tayo mismo ay hindi maayos, no? Kung tayo mismo pinili ay hindi natin ginagampanan yung role natin, no. So sabihin na natin nilagay tayo ni Lord, no, sa mga ministry na yan, no. Like music man yan, dance, posterity, media, finance, usher, or especially yung ministry ng yung pag-share ng salita ng Lord at yung pag-i-invite, no, ng mga tao papalapit sa kanyang presensya, no. Or saan mang ministry tayo nilagay ng Lord, pero yung bagay na yun, ginagawa ba natin, no, para sa kanya? Talaga bang yung pag-serve natin or sa ministry na yun, talaga bang itinatalaga natin to sa kanya? Okay. So yun nga po, no, talagang ito yung nais ng Lord sa atin, talagang maging gagamit-gamit sa kingdom niya, no. Ito yung nais ng Lord, no, na maglingkod tayo sa kanya, mag-worship tayo sa kanya. Kaya dapat importante din na pangawaan din natin yung pagkapili ng Lord sa atin, no. At yun nga, no, kung saan ka man nilagay ni Lord, saan lugar ka man nilagay ng Lord, sa ministry ka man nilagay ng Lord, be committed, no, talagang sa paglilingkod mo sa Lord, talagang italaga mo sa Lord yung pagsiserve mo. And talagang ibigay mo yung best na service para kay Lord. So yun. Yun po, no. So ngayon, nadaon na po tayo how to consecrate ourselves to God. So number 1, dedicate ourselves to the Lord. Yan, magkaroon tayo ng winning decisions, talagang isuko or isubmit yung sarili natin, no. Kasama doon yung puso, yung isip, yung katawan, at syempre yung buo nating talagang buhay, isuko natin sa Panginoon. Yun, talagang magkaroon tayo ng submission to authority, no. Talagang, alam mo yun, palagi natin ipasiyasa sa Lord yung sarili natin. Kaya po yung napaka-importante talagang dedicate ourselves to the Lord. So number 2, ay reflect on your motives. Yan. Always check our motives, no. Kung tama pa ba o baka may tama na. Kasi minsan, ayun nga, no, baka sa mga bagay na ginagawa natin, hindi na pala ito nakaangkla sa Panginoon, no. Kaya always check, no, na magkaroon tayo ng self-reflection, no, minsan na yung sa mga gagawin natin, para pa ba ito kay Lord, no. Kaya dapat yung everything na gagawin natin ay align, talagang reflected sa kalooban ng Panginoon. Okay? Tapos pangatlo, syempre, ay repent.
Yan, alam naman natin to, i-repent, no? Paulit-ulit ang sinasabi to. Pero, ito yung sinasabi na repent. Changing mind, changing habit, changing lifestyle. So yun, talagang dito sa repent na to, talagang everything na umaad lang sa atin kung bakit hindi tayo nakakalapit sa Lord, ay isurrender, isuko na talaga natin yun, no? Ano ba yung mga bagay na na nagkukos sa'yo para magkasala ka, no? Ano ba yung mga bagay na yun para nagkukos para hindi ka na lumapit sa Panginoon, no? Maybe mga bad vices man yan, bad habit, or habitual sin, generational sin, and basta everything na nagpapalayo sa'yo sa Lord. Isurrender mo na yan, kapatid. Surrender mo. Yun. Number 4 ay separate yourself from the evils of the world. At ngayon, kapag nasuko mo na yan sa Panginoon, lahat ng mga masama mong nakasanayan, na akala mo is natural lang, talagang huwag mo nang ayaan na na talagang magawa mo ulit, makomit mo ulit yung bagay na yun. Talagang kung sinuko mo na, sinuko mo na. Kung binigay mo na yan sa Lord, binigay mo na, no? Wala nang bawian, kapatid. Yun nga, na talagang pagsikapan natin na pagtabuyan na yung mga sinuko natin sa Lord, talagang ayawan na natin, iwasan na natin, no? So yun po, yung separate yourself from the evils of the world. Number 5, draw closer to the Lord. Yun, talagang ito importante, yung talagang mas mag-draw pa tayo sa Panginoon, mas lumapit pa talaga tayo sa Lord. Talagang draw closer to the Lord, no? In the name of Jesus, no? And through the power of the Holy Spirit. So ito rin, mahalaga rin po ito, no? Yung paglapit natin sa Panginoon, kailangan, meron din tayong deep relationship kay Jesus. And ganoon din sa Holy Spirit, kailangan meron din tayong discernment sa Kanya. Kasi the more you know Jesus, the more you discern to the Holy Spirit, the more na mas nagkakaroon ka ng kaugnayan or kaunawaan, no, sa ating Diyos Ama, no? Amen? Yun. Ayun po yung spiritual ways, no, kung paano talaga natin i-consecrate yung sarili nyo. But syempre, hindi rin mawawala, no, yung practical ways. Syempre, yan, unahin na natin ay experiential or by experience. So una dyan yung talagang praise and worship in every morning pa lang, no, talagang sa pagising pa ng umaga, talagang magkaroon pa na ng time na mag-praise and worship sa Lord. Nandyan yung time na nagpe-play ka ng music, ng praise and worship. Ayun nga, para to set your spiritual ambience na talagang maramdaman mo yung presensya ng Panginoon. At syempre, hindi rin mawala dyan ay yung prayer. So ito yung intimate way natin ng pakikipag-communicate sa Lord. So yun po, no. So yun, importante din, no, sa ating prayer, no, to address the Trinity. Yung the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So yun po, no. Talagang dito sa prayer, no, talagang ito yung nakatulong din sa atin, no, para mapalayo tayo sa sa worldly things or evil things, no. Talagang dito, yung sa prayer na to, natutulungan tayo to draw closer to the Lord. And pangalawa, syempre, yung informational. Read the Word of God, no? Talagang, ito importante rin yung pagbabasa ng Bible. Alam nyo, sa totoo lang, yung pagbabasa ng Bible ay nakakatalino yan. Yun nga, no? Talagang napaka-importante yung pag-meditate nito, no? Talagang mas maunawaan pa natin yung kalooban niya, mas maunawaan pa natin, no, kung ano yung sinasabi niya sa kanyang salita, no? And also, no, hayaan na sa devotion natin, no, yun, talagang ito yung nakakatulong sa atin para mas lumalim tayo sa Diyos, no? Mas lumalim tayo sa Panginoon, no? Yung devotion. Tapos ngayon, yung itong devotion, no? Kung ano man yung sinasabi sa'yo ni Lord, no? Hayaan mong matanim ito sa'yo. And hayaan mong matransform ka na ito, no? Sa buong mong isip, sa buong mong puso, and even syempre sa katawan. So yun. Talagang, yun. Sa devotion mo, kung ano yung sinasabi ni Lord. And hayaan mong matanim yun. Sa puso mo man, sa isip mo. So yun. Syempre, number 3, stay committed. So, continue to pursue God. So, dito, talagang sinasabi ni Lord na, do all things, no, according to His will, no. So, yan, stay committed ka lang, kapatid, kung ano mo yung ginagawa mo para sa Panginoon para sa Panginoon yan. Stay committed lang, kapatid, kung nagwawalis ka, yan, nagtatanim ka or nag-aayos ka ng mga halaman. Stay committed, kapatid, basta ginagawa mo yan para sa Lord.
stay committed. So yun. Number 4, ito na. Medyo challenging to mga kapatid. No? Kasi ito yung check at linisin ang cellphone. So ano ba yung titingnan natin sa cellphone, no? Ito nga ay yung mga ano, no? Yung MP3, no? So ano ba yung mga music na pinapakinggan natin? Alam mo kapatid, kung hindi mabuti yung ano na yun, yung music na yun, marahil ito na yung oras para burahin mo na yun. Kung yung mga music na yun parang inu-influensyan ka niyan, no? To become a worldly one, no? Burahin mo na yung kapatid. And ganun din, no, sa MP4, yung mga video, no? Ano ba yung mga video na dinownload mo dyan? Ano ba yan? TikTok ba yan? May kumakaldag, ganyan. Burahin mo na yung kapatid. And then, yung image din, yan, baka may mga dirty image dyan. Burahin mo na rin yan. And baka yun ang nagkakos kung bakit nagkakasala ka pa rin. At syempre, yun din, check din natin yung social media status natin, no? Ano ba yung mga pages na pinapollows natin, no? Baka kapatid, may mga dati tayong pinalo na kala natin nakaka-motivate pero nagkakos yun ng, ng consumption sa buhay natin. I-ano mo na yan, i-unfollow mo na yan kapatid, talagang lahat ng mga pages na yan na hindi naman talaga nakaka-motivate, no? Hindi naman talaga nakaka-inspire. Talagang alisin na natin yan. Siyempre, messenger din, importante din ang linisin, no? Yun nga, no? Yung kung ano, baka may mga GC pa tayong sinasamahan, no? Yung GC na yun na parang, alam mo yun, talagang maraming kawalwalan, maraming ginagawang kabalbalan, ganun. Talagang na natin, ilib na natin yan. Alisin na natin yan. Tapos yun pa yung sa baka ito, ang last, sa messenger din, no? Yung past intimate message or chat, no, kapatid. Yan. Baka meron ka pang tinatago dyan, no, na intimate chat na yan or intimate message na yan, kapatid. Baka masyado ka pang attached dyan, kapatid. Suko mo na yan sa Panginoon. Alang-alang sa Kanya, talagang iwan mo na yan. So yun po, no. Kumbaga ito, yung sa number 4, ang purpose kasi na ito, no, talagang kailangan malinis na natin kung ano yung yung cellphone, kailangan mailinis na natin talaga yan. Kasi minsan, yung mga nakikita natin dyan, o naririnig man natin, ay yung pala nagkukos, no, kung bakit tayo nagkakasala. Kaya linisin natin at alisin na yung mga wicked things na yan. Kaya nga kung ating iisipin, no, si Haring David, no, kung bakit siya nagkasala, kasi una nakita niya nung nandun siya sa ibabaw ng ng bahay or building man. Yun, kung titingnan natin yun, may nakita lang siyang babae na liligo, no. Talagang nakita niya yung buong details ng katawan. Ay, ang ganda na ito, parang ganun, nakakit siya. Yun, doon po nagsisimula talaga yung kasalanan sa nakita mo lang hanggang sa natanim sa isipan mo, di mo na maalis. Tapos, alam mo yun, i-influensya niyo yung puso mo, no? Tapos i-drive ka niyan, no? Para gawin, no, yung bagay nun, no? Talagang i-commit yung bagay nun. Kaya importante, kapatid, ingatan natin, no, yung mata natin kung ano yung nakikita or yung tainga natin kung ano yung pinapainggan natin. Or else, kung hindi natin iingatan yung sarili natin, baka ma-fall out ulit tayo ng pakulit-ulit sa sin o baka yung sin na yun maging buhay na natin. Kaya yun lang. And stay involved in Jesus. Put our affection more to Jesus. No? So that our affection to the world is become less. So yun lang po mga kapatid. No? And to God be the glory. Nawa po ay may natutunan tayo. God bless. Yan, let's pray po, no, sa oras ito. Yes Lord, Ipilipado o God, O Lord. We praise you, Lord. We glorify, Father God. Salamat po, Father God, for reminding us, Father God, for three things, Panginoon, O God, Father, O Lord, na talagang umakbang kami ng may pananampalataya, Father God, palabas po sa aming box, Panginoon, or sa aming pong comfort, Panginoon. And ganun din, Father God, na umakbang kami ng may pananampalataya, Father God, papalapit sa inyo, Panginoon, O God, Father God. Salamat po, O God, for reminding us also, Father God, na kami rin pala dapat, Panginoon, ay maging obedient po kami, Lord, sa inyo pong salita, O God, Father, O Lord. Every word, Father God, na sinasabihin po ninyo, Panginoon, even basic man yan, Panginoon, O God, Lord, tulungan niyo po kami, O God, na masunod
ang inyo pong kalooban, O God, Father. Also talaga, Panginoon Lord, as kami po'y pinili po ninyo, O God, Father, O Lord, na talagang every time, Father God, na ikikilos namin, every time na gagawin namin, O Lord, ay magkaroon muna kami, O God, Lord, ng reflection sa aming sarili, Lord, kung ito pang mga bagay na to, Lord, ginagawa pa po ba namin to, O God, ay tulungan niyo po kami, O God, Father, Lord. Nawa, Father God, everything na gagawin namin, ikikilos namin, O Lord, sasabihin man namin, Lord, maging reflected to or maging aligned to, O God, sa inyo pong kalooban, O God, Father, Lord. Salamat po, O God, Lord. Ganyan, Father God, tulungan niyo po kami to consecrate ourselves, Father God, Lord, to consecrate ourselves, O Lord, na talagang ayawan na, Father God, yung mga worldly things, O God, yung mga wicked things, O God, Father, Lord, kung bakit ay yung mga bagay na yun, Father God, ay nadarapa kami, O God, Father, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na maialis na to sa aming buhay, Lord. Maialis na to, Lord, sa pang-araw-araw ng pamumuhay, O God, Father, Lord. But tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na maging mas consecrate kami sa inyo, O God, Father, Lord. Magamit namin, Lord, maging kagamit-gamit, O God, yung buhay namin, Father God, sa pag-serve po sa inyo lamang, Panginoon, sa pagpupuri lamang sa inyong pangalan, Panginoon, O God, Father, Lord. Salamat po, Lord. Kaya ngayon, O God, Lord, hindi po namin nahiyaan, Father God, Lord, sa araw na to, O God, Lord, na may mga bagay pa rin kaming pinangawaan, Lord. Kaya, Lord, sinusurrender na namin ang lahat ng ito sa inyo, O God, Father, Lord, yung mga bagay na to, Lord, na nagkukos, Father God, kung bakit kami nadadapa, kung bakit kami, O God, Father, Lord, ay patuloy na nagkakasala, Lord, at napapalayo, Lord, sa inyo pong presensya, Panginoon, O Lord. We surrender it to you, Panginoon, O God. Patuloy niyo pong siya sa atin, Lord, yung aming pong isip, yung aming pong puso po, Panginoon, O God, Lord. At ganyan, Father God, continually, Father God, cleanse us, Father God, in the name of Jesus, O God, with the power of the blood of Jesus, Panginoon, O God, Lord. At ganyan din po, O God, Lord, lahat ng mga bagay na sinuko na itong Panginoon, sinuko na namin sa inyo, O God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, O God, na talagang napalitan yung bagay na ito, O God, Father, Lord. Talagang makalimutan na namin yung mga wicked things na ito, Panginoon, na sinuko na namin sa inyo, O God, Father, Lord. Salamat po, O God, sa patuloy na paglilinis sa amin, O Lord. Sa patuloy po, Panginoon, O God, Father, Lord, na pag-remind sa amin sa mga bagay na ito, O God. Salamat po. Ito po ang aming samantalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan, thank you po sa buhay po ng bawat isa. And to God be the glory po. No? And po, kung mag-offer po kayo, mga kapatid, no? Yan, tingin lang po kayo details po dyan sa baba. May kita nyo po. Yan, dyan po kayo maaaring mag-offer. Thank you for staying with us. Join us as we dig deeper and grow in love in Christ. Sunday worship services and corporate prayer. Mentoring, Posterity Kids Ministry, and join a cell group. Can also get in touch through our social media Facebook pages and website. This is Emmanuel World Mission Church. See you around!